The great Ma'am Karen Davila, keeping the house tour genre of YouTube videos alive since 2023. And today ngayong araw, sisilipin natin ang isa sa mga bahay na hinahouse tour ni Ma'am Karen, which is ang bahay ni Michael Sager, which in my understanding, isa siyang PBB housemate dun sa collab edition. And nakapundar na siya ng kanyang bahay. Paano niya kaya ito nagawa sa edad na 22 years anyos pa lamang? Let us see. Is the letter after B. Modern contemporary yung design. I like it. It looks nice sa labas. Nakita natin dito, I think gumamit sila ng wood plastic composite na panels para dito. Mainly fluted wall panels yung tawag dyan, my dudes. Pero may classification yan. Meron tayo pang indoor, which is not that water and moisture resistant. And then merong pang outdoor na WPC panels, which is mas makapal sila and mas water resistant yon. Hello! Yes, guys! Michael! Hello po! Hello! Oh my gosh! Congratulations on Michael's new home. Thank you po! Wow! Ang galing mo! Thank you for Salamat having po. us! Look at this naman. Welcome po. Ang ganda Maganda nito, nga. Michael. Ayan, makikita natin dito sa kanto, meron silang corner window, which is a staple ng contemporary design. Alam niyo po, Miss Karen, when I was looking for a place to stay, it was supposed to be a condo initially. Pero sabi ng parents ko, baka hindi sila din kasya. And sabi ko, as an investment, it's okay to have a lot. And nung naghanap po kami, nakatayo na po to. Sakto kasi, Ang it's the ganda. design. Oo na. So that is a good choice, Sir Michael, na instead of getting a condo na hindi pa sa'yo yung lote, at meron kang mga ibang kasama dun sa building, hindi natin alam kung maingay yung mga kapitbahay na yan or mas pogi sila sa'yo. We cannot have that. So ako personally, my dudes, mas okay talaga para sa akin yung house and lot na. Unless yung condo ay super convenient na katabi niya mismo yung pagtatrabahuhan nyo at wala na kayo ibang mahanapan na house and lot. Or kung kulang yung budget nyo, yun, pwede kayong mag-condo. Pero as much as possible, house and lot is always the best. Sakto kasi, Ang it's the ganda. design. Oo na, gusto ko. And nung nag-aaral po ako ng drafting sa architecture, yung design pati po sa harap, ganyan yung design na ginawa ko pa sa bahay. Modern Asian house. And sabi ko to my parents, I really love this house. I really love the look. At sabi ko, Tama ba yung narinig ko na nag-aral siya ng architecture? Okay, so hindi binanggit sa Wikipedia niya na architect siya. And I guess isa sa mga ebidensya na hindi siya architect ay wala siya masyadong eye bags. Although nakatuck in yung t-shirt niya, contractor starter pack yan. Kulang na lang yung cellphone na nakadikit sa belt. But aside from that, checks out. It checks out, my dudes. And look at the ceiling. Ang ganda din, oh. Oh, ganda nung ceiling effect. Cove lighting po Diba? tayo. And Cove lighting. Ang kagandahan ng Cove lighting ay yung mapoproduce niya na ilaw ay indirect na lighting, which is perfect para sa mga mahilig mag-video indirect na light. Kasi ang indirect lighting, typically soft siya. Hindi tulad nung direct na ilaw na tulad nito. Medyo harsh and glaring. So nakakasilaw yung mga ganyang klaseng ilaw, my dude. tuwan-tuwa siya. Gano'ng kalaki ba ang lot? Ito pong lot is nasa 300 square meters. Now, kung babalikan natin dito sa kanilang salas, napansin ko ay yung ilalim ng kanilang pader, merong shadow gap dun sa wall skirting nila. And basically, yung pinaka-major purpose lang ng shadow gap ay for aesthetics or para mas maganda tignan yung mga kanto natin. Mas malinis tignan kasi mahirap ma-perfect yung dugtungan dyan. So, by putting a shadow gap, pwede nyong maitago yung dugtungan ng tiles sa pader at yung dugtungan ng ceiling dun sa pader. Makikita nyo lang ay yung dark shadow na yan. Kaya shadow gap. Which sounds like a cool karate move. Shadow gap! Tapos biglang takbo. Yun yung shadow gap. Magkaka-gap between you and yung kaaway mo. Paano kanya susuntukin kung wala ka dun? Master of Karate. And guys, kahit ang staircase, ang ganda ng design. Yes, Maganda I nga yung like it. staircase. It's Very black modern. steel and wood. So yung ganitong klaseng hagdanan, pag magre-request kayo sa architect nyo, ang tawag dito ay single stringer open riser na stairs. So, single stringer, yung tawag kasi sa suporta na to sa gitna ay stringer. And pag sinabing open riser ay bukas yung kanyang harapan or ito, yung part na yan, riser yung tawag dyan, my dudes. So we're heading towards the dining area po with the paneling ulit here, which is so beautiful. And then when we turn, ito na po ang ating dining area na wala pang table. Looks nice. Usong-uso yung ganitong klaseng bintana na chest height window na nakatapat doon sa inyong sink. Now, one of the reasons why uso ito ngayon is it offers a little bit of
privacy na pag may tao sa labas ng kitchen nyo habang naghuhugas kayo ay di nyo sila makikita, hindi rin nila makikita yung mukha nyo. And you know, lagi ko sinasabi na in front of the sink, mas okay pag meron kayong bintana para yung sink nyo laging tuyo at meron ding ventilation to help combat the amag, umido, and bacterial growth dun sa inyong sink. And speaking of amag, umido, and bacteria, riddle me this, my dudes. Ano sa bahay ang laging basa? Pipes! At isang brand ng pipe na available out in the wild na pwede nyo gamitin para sa inyong mga kitchen faucets, toilet and bathrooms, potable water piping systems ay ang Moldex Blue, kung saan gawa ito sa 100% na food grade virgin PVC resin. Now, dahil dyan, walang harmful levels ng chemicals ito na maaaring pumunta sa tubig na dumadaloy sa mga pipes na ito tulad ng lead, mercury, at manganese. Bukod dyan, ang Moldex Blue ay isa sa pinakamadaling install na PVC piping system dahil pwede natin ito gamitan ng tinatawag nating PVC pipe cutter, which is faster and more efficient compared sa lagaring bakal. Also, after natin i-pipe cutter itong ating Moldex Blue, gagamitan lang natin ito ng Moldex PVC pipe cement, which cures in just 15 minutes and tested ito to withstand 232 PSI na working pressure. Speaking of pressure, itong Moldex Blue pipes natin ay kaya mag-withstand ng 1,305 PSI. That's a lot of pressure! Ilang bedroom ba to? 1, 2, 3, 4. 5 bedrooms po. Wow! Yeah. 5 That's a lot. bedroom house. Marami yun. Na 2 stories? Yes po. 5 bedrooms is big. Yes po. And ang ano niya, very airy. So, hindi ko sure kung malapad lang yung sundalo or soldiers ni Sir Michael at mukhang medyo masikip yung kanilang hagdanan. Although, pag stairs, my dudes, yung minimum na clear width niya, ibig sabihin magmula dito sa pader hanggang dun sa railing, dapat 1.2 meters clear para komportableng maglakad ang dalawang tao side to side. Okay. So this is a guest bedroom. Guest bedroom. And ang maganda po kasi lahat talaga meron na may cabinet Guest na. bedroom. Meron pa yung sa console. Oo, I like this Talagang space saver. Yes po. You can put a mini TV there, you can put Yeah. personal items. And lahat. So, lagi ko na-appreciate yung mga bahay na may mga built-in cabinetries na para hindi mahirapan mag-isip at mamili yung mga bumili ng bahay kung ano bang ilalagay doon na mga cabinet. So, kung mapapansin natin dito yung kanilang aparador ay hindi umabot sa ceiling. And isa sa mga rason kung bakit ganon ay yung height nito, usually 2.4 na yan, may lose. Kasi ganon yung tabas ng isang melamine board na I think yun yung ginamit dito, melamine faced plywood board para walang retaso at wala na ring problema itago yung mga dugtong. Even yung pagkagawa po ng banyo, ito, I want you to see this. Ganito kabago ang bahay at naka-plastic pa po. Even the mirror. So isang sign yun na magaling yung contractor na gumawa dito at naka-plastic pa yung kanilang switches kasi kadalasan pag painting na mapipinturahan or lalagyan ng masking tape pero mapipinturahan pa rin, may masking tape na nga. So the plastic, highly appreciated. We put in lots of effort sa details po. Even yung floor is Yeah. engineered hardwood. I like so talagang maganda po yung quality nito. Oo, na malaki ang plan. Wow. Nabanggit din ni Sir Michael na yung sahig nila ay engineered hardwood, which hardwood pa rin naman siya, although may manipis lang na hardwood na nakapatong sa plywood. And yung kagandahan ng plywood ay pag pinatong yung plywood, yung haspe niya ay magkahalang. So yung unang ng plywood ay paganyan yung haspe, and then yung next paganon, and then yung next paganon, and then yung next na ipapatong ay paganon yung grain ng wood. At yung kagandahan ng alternating orientation ng haspe or yung grain ng wood ay mako-combat niya yung warping or yung pagbow kasi nga magkahalang sila and you know, they're like ganon. Ang hirap i-explain with your hands pero yeah, you guys get it. You guys are smart. I know it. And then ito naman po is my parents' room. They Okay. want this room na may foam pa lang kami, Yes, wala pang oo. kama. So soon, there will be a bed. Yes po. Soon. So is this the master's? This isn't the master. So, na-appreciate ko sa design dito sa bahay na ito ay yung mga bintana, dinidictate na niya kung saan ilalagay yung headboard ng kama. So, makikita natin, may dalawang windows dito. So, ideally, ilalagay niyo yung inyong kama in between yung dalawang bintana na yan. Although, one gripe I have with this ay itong kanilang TV console. So, kung magkatabi kayo dyan sa kama, yung isang tao lang yung makakanood ng maayos ng TV. Yung isa, nakaharang na sa'yo.
this is their room if No. they were to stay. It's a bit bigger din po. Ang nakaka-touch sa'yo is inisip mo ang buong pamilya Yes mo. po. Hindi lang sarili mo. Of course. Right? Para magkasama po kami lagi. I mean, that's Oo. what excites me. Tapos, ang maganda po dito, pag si ate, gusto ko kausapin, magkatapat lang po kami kasi may balcony. This is so Oh, cute. nice. You could see through the courtyard na po dito and then tapat na namin yung master's bedroom. Ang ganda. Na not gonna lie, yan yung favorite na feature ko dito sa bahay na ito. Itong courtyard na ito with the Juliet balconies magkatapat. And also, mapapansin nyo meron silang mga wooden slats dyan. And sa likod nito ay yung outdoor unit ng kanilang split type na aircon. Yan, nakatago dun sa likod, which is another big brain move ng kanilang architect. I'll take you to the master's bedroom na. Doon ka. Yes po. Actually, yung isang room po sa baba, I want to make it my studio. So this is the Wow. master's bedroom, Na malaki. which is my room. Yes! Ang ganda. Na-excite Thank you po. siya! Na-excite siya! Ang ganda naman nito. Look at this! Lots of space and a big window po dito. Dito sa side ng kanilang headboard, nandyan yung saksakan pag-charge ng phone nyo for late night TikTokerings. S-tier planning, appreciate that small detail na yun. And ito po, this is the cool part dito sa masters. Kasi there's a balcony. Ah, meron. Just for the plants, so if ever in the morning, Alam mo, ang ganda ng all the naisip. small details are really nice. Tapos the stone po here is really nice din yung I like adobe the stone. So good. Ganda. My dad loves this. Common misconception, my dudes, ang adobe kasi, sun-dried na mud brick yon. So gawa siya sa putik na pinaarawan and tinuyo. Ang adobe stone ay bato talaga siya, hindi siya gawa sa putik. So ang ganda ng combination ng materyales at ng halaman dito sa kanilang parang tiny planter balcony thingy. Isang bagay na nakita ko dito na I hope hindi ko nakita ay meron sila nung tinatawag natin na shin buster lights. Na paggabi, hindi naka-on yan. At nagmamadali kang diligan yung halaman mo for some reason, tumama dyan yung ditong part ng paa mo. Miss Karen, I'm so excited for this kasi Okay. madami po damit. So, ito ang aking walk-in Wow! closet. Excited ako maglagay ng damit ko rito. Alam mo, I didn't see this. Wow, ang ganda ng Surprise! walk-in closet. Yeah. Bihira yung nagtatayo na may malaking walk-in closet unless hiningi nung owner ng bahay. Eto, nakita niya ganito na. So makikita natin meron tayong clearest story window which is ang tawag sa mga bintanang matataas sa pader. Yan. And meron silang wet area na naka one step down. Yan. So para dyan lang yung tubig just in case bumaha yung shower nyo, ay yung tubig hindi agad pupunta sa walk-in closet at babasain yung ilalim ng cabinets nyo which could lead to wood rot at na pwede ring mag-warp yung melamine plywood nyo pag nabasa yun at nabaha. I almost made it, yet I still came short. Doon ko na-realize na this was interesting. And at the time po kasi yung requirement was to do live streams. So tuwing 3 a.m. sa amin para sakto sa time zone dito, nag-live po ako every night to the point that I discovered somewhat a passion for it. It was the fact that I was able to interact with the people that in Filipino pa in Tagalog. I enjoy doing this, but while doing that, I was also studying and I took an advanced college course for architecture po nun. And when I was doing it, parang I couldn't imagine myself doing it for the rest of my life. So I told my parents, is it okay if I take a gap year, go to the Philippines? I totally understand, Sir Michael, na during architecture school, isa yun sa pinakamahirap na parte ng buhay ko, hindi na ako natutulog and stuff. Napagdaanan ko rin yun, yung sinabi ko sa parents ko na mukhang parang ayoko na mag-architecture. Kasi lagi akong puyat, ang daming assignments, drawing ng drawing, tapos bibigyan ka lang ng mabababang grades. Bakit?